Ito nangyari, unang kasaysayan ito. Noong taon 1755. Tama na to. Umandar na. Ngayon, itong Tama na yun. araw na dumilig katulad ng kayong buhok. May naganap na ba? Mayroon. Nakatala sa kasaysayan. Nangyari ito noong Mayo 19, 1780, called a town of remarkable darkness and that they're extending over all New England. Ang laki ng England. Lahat yan madilim. Na binanggit dito, kahit itong pupunban, magbasa ka ng malapit, hindi mo makikita ang binabasa. Pati yung puti nito, hindi mo makikita. Didilim. E paano si Nanay Rosa kung umuwi doon gano'n ang ano? Di mahuhulog ka ngayon sa tawiran dyan sa sapa. Amen? Sana yung kaba-kaba. At sa mga panahong yaon, mga kapatid, humuni ang paggabing mga ibon dahil sa dilim. Pero nagsimalo yan araw. Pati yung mga magsasaka, ng mga nagtatanim, umuwi sa kanilang bahay. Mga palaka, humuni dahil sa dilim. Kaya napakalaking bagay na dapat natin maunawaan na ikukumpara natin sa mga babala ng Diyos. Sa Pero hindi natin ini-interpret ito ng talagang lubusan gano'n. Dahil nagbabala ang Biblia na kinakailangan ng interpretasyon ng Biblia. Hindi magmumula sa tao. At bawal magdagdag, bawal magbawas. Ang sabi dito na ang buwan ay naging parang dugo. Nangyari na ba ito? Opo. Nangyari na. The darkness of the following evening was probably as gross as had ever been observed since the Almighty Biyaya gave birth to light. Mula nang siyabayin ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Ay hindi pa nangyari. Yun lang kaganapan ito. Na nagmistulang dugo ang liwanag. Ito ay naganap noong May 19, 1780. May pizza eh. May 19, 1780. 17 pa na eh. Ngayon, itong huling kaganapan na binanggit doon na ang mga bituin ay nahulog sa lupa. Sila bagang isang napakagandang pangitain para noon sa mga tao, pero nakakapagtaka bakit. Yung mga shooting stars na yun, ilang oras ang patuloy na nalalaglag. Only 2 hours, ilang libong shooting star ang nalaglag sa lupa. Kailan yun naganap? 13th of November, 1833. Matagal ng panahon, no? Pero naganap na. Maaari sa kaisipan natin, kaugnay doon sa binasa natin, na chapter 6 ng Revelation 12:13. Kasi doon may kakaroon ng malakas na lindol. Ang araw din naman magbibigay ng liwanag, magiging madilim. Pero para sa akin mga kapatid, Diyos ang nakakaalam. Nakakaalam ang Diyos. Pagkat siya may akal. Amen. Ayon sa binanggit natin nung una, nung uno ng Revelation, ipinahayag ito ng ating Panginoon. Na ang tinatalakay din natin, yung 7 mangkok na salot o galit ng Panginoon. Na ang binasa ko po ngayon, ang salot na pang-anim. Kaya nga sabi ko sa buong kasaysayan ng libro, babasahin nyo na mula sa lumang tipan hanggang bagong tipan, 16 na lindol ang naitala dyan. Nasa listahan. Naisulat.
Uy. Kaya kung bubuksan natin ang 16:18 ng Revelation, ganito po natin mababasa. 16:18. Dito yon yung kinatatakutan natin na the big one. Kung narinig natin at naipa-abot sa inyo ngayon yung mga pinangyarihan ito, ito ang higit na mas malakas. Revelation chapter 16 verse 18, ganito po ang ating mababasa. At nagkaroon. Sabi dito, at nagkaroon ng mga kidlat at tinik at mga gulog. At nagkaroon ng malakas na lindol na di mangyayari kailanman mula ng magkatao sa lupa. Ang unang tao sa lupa, mga kapatid, sila Iba at Adan. Mula noon, maraming lindol, 16 ang nakita natin sa banal na kasulatan, pero wala pang nangyari ng ganong kalakas na darating na lindol na to. Na lubhang malakas, lubhang kahikilakilabot. Bakit? Dito magaganap na ang mundo ay mapapatag. Tatakbo na. Wala na. Pagyanig talaga ito na hindi pangkaraniwan. Hindi po ito biro dahil hula ito ng banal na kasulatan. Magaganap. Sana, sabi nga ni Brad John, takot ako sana, Lord, huwag mo nang extend ang buhay ko doon dahil makikita mo eh. Atras siya. Pero sa isang tunay na lingkod, huwag tayong maguluhan. Kinakailangan ang mga bagay na ito maganap. Bakit? Nakahula ito at walang iba mismo nagpaliwanag dito ang ating Panginoong Jesus. Kapahayagan niya ito. Purihin ka pa rin. Amen? Ang isang Kristiyano, ang isang tagasunod ni Kristo, mga kapatid, hindi ka dapat kabahan. Kaya nga ang sabi doon, kung may magsabi sa inyo si Kristo nandulo na dito, huwag kayong maniwala. Amen? So kung ibig sabihin, pag nagbabala ang Biblia ng ganyan, maraming mga mandaraya, mga huwad na natagapagturo ng salita ng Diyos. Samantala, ang paliwanag ng Biblia sa ganitong mga katanungan, nandito rin. Kaya nga, hindi pwede ito ay paliwanag ng revelasyon ng isang tao, kundi sariling pagpapaliwanag ng banal na kasulatan mula sa Diyos. Kaya nga, bawal magdagdag at bawal magbuwas. Sapagkat kung magdagdag ka, dadagdagan ang salot sa iyo. Pag nagbuwas ka, babawasan din ang karapatan mo. Alin ang gusto nyo? Yung eksakto lang? O may bawas, may dagdag? Babala po ito. Doon na tayo sa insakto. Kaya itong binasa natin ngayon, Oo. sabi dito at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinik at mga kulog. At nagkaroon ng mga lakas na lindol na di mangyayari kailanman mo na magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas at kakila. Mga kapatid, sa ating susunod na tagapagturo, siya po ang magsuugnay ng mga bagay nito. Purihin ang Diyos, pagbabayan nawa ang bawat isa sa atin. Dito, nalubos natin unawaan ang mga bagay nito. Sapagkat ito'y babala. Magaganap ito mga kapatid, mostly sa mga hindi tumatanggap sa salita ng Diyos. Ibang tagilid. Yung mga anti. Amen? Kaya purihin ng Diyos, maraming salamat sa umaga ng Diyos. Sa Diyos ang pinakamataas na puri. Salamat. Atin na pong tatawagin ang ating buting bishop na walang iba si Bishop Jesus A. Herbaluna. Uy, dapat ganun. Agoy. Kala. Bakit hindi ganito yung kay Sister Belsis? May meron naman dito. Ba't ganun? Wala. Hindi ko alam. Hindi ko alam, sabi niyo, gumana. Yun, gumana naman eh. Hindi ko alam, sis. Paano ba? Hindi ko alam, sis. Siya nagpindot, sis. Ito na ba yun? Iba naman, sis, oh. Hindi naman pula eh. Pwede naman tiburahin pa kung mayroon siya Pinindot ko na yun eh. Buburahin natin yan. Kaya nga binahagi ni Brother John last time, no? Opo. Galing. Hindi ko alam. Wala. Oh, hindi. Tama ito. Hindi ko alam.
Hello, Mike. Hello. Hello, Mike. First. Okay, bago tayo magpapatuloy, Ano kaya sis? meron po ba kayong katanungan doon sa binahagi ng ating kamanggagawa sa Panginoon? Allah. Yung tungkol sa mga binuhos na salot at yung gira na nangyari sa kasalukuyan na ito ay pinaghandaan ng lahat ng tao ngayon. Amen. Yung posibleng mangyayari, sa English yan tinawag na conclusive. Pag sinabi kasi yung conclusive, kapanay-paniwala. Amen. Ibig sabihin, nung binanggit na may gira sa iba't ibang bansa, totoo naman talaga may gira. So ang tanong doon, Video na ba ere? Ayawan. bakit nagira? Video na ba ere? Yan ang malaki. Video kini. Di ba? Lord. Pero parehas ng mga mayamang bansa yun eh. Sa bahay nga natin, may mga apo, may mga anak tayo, gira nga eh. Diba? So, kanya-kanyang gira sa buhay. Kanya-kanyang gira. Amen. Gira sa Iran, gira sa Lebanon, gira sa Amerika, gira sa Japan, sa China, sa Korea. Binanggit ni Brother John malinaw na yung presidente ng North Korea talagang nag-aalok ng pag kailangan nyo kami, sabihin nyo lang. Bigyan ko kayo ng missile. Isang putok lang yan, durog. Ha? Sinong tanong? Yung share kanina. Di ba? Tanong kayo, bakit lumipad ang lamang? Yung battle between Go ba na? Go. the forces good and evil. Kita niyo, ang Israel naniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang Korea, all terrorists, hindi naniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Kaya malakas ang loob ng Israel, mananalo sila. Amerika, ganun din. Ang terrorist, malakas din ang loob kasi meron silang weapon na ilaban din. Pero secretly, labanan ito ng good and evil. Tulad ngayon, samba natin, Huwebes. Bakit hindi linggo? Kasi ang linggo na araw po ay bigay ni Constantine, hindi bigay ng Diyos. That is a tradition of man from evil. So pag nag-worship ka ng ganong araw, so evil ka nag-worship. You are against God and they are anti-Christ. Labanan na. Okay, labanan. Labanan na po. Labanan na. Alam mo dito sa magandang nangyayari, tulad ng binagi ni Brad na Tubal. Ito yung panahon para ipakita ng Diyos doon sa mga nagtatagumpay kung paano sila mamahala sa panahong ito. Kasi po, lumabas na yung sistema ng Antichrist, corruption, drug addiction, killings, rape. Andiyan na eh. Lumabas na lahat yun. Ngayon, hindi nalingid sa kalaman sa panahon po natin ngayon kung bakit lumabas yan. Okay, tingnan muna natin sa Mateo chapter 25 verse 23. Tingnan muna natin. 25, 23. Amen. Sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Yeah. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon.
Ito na yan mga kapatid. Ha? Kinakailangan na yung alipin ng Diyos marunong doon sa Agoy, napuputol. paggamit doon sa binigay ng Diyos. Lagot Amen. ito ni Sister Bell. Tulad ni Brother Jason, Agoy. iba yung bigay sa kanya ng Diyos. Kaya pa ni Brother Jason magbuhat ng isang sakong bigas. Ako parang hirap na eh. So, si nanay naman, hindi na pwede magbuhat ng isang sakong bigas yan. Siguro, si brother lang ang may kakayanan dito magbuhat. Yan na. Yung gift na yon, nabigay ng Diyos, ipinakita po doon sa 10 dalaga. Sa Matthew chapter 25 din and verse 1. Oh. Basahin po. Chapter 25 verse 1. Basahin po natin. Sige. Kung magkagayoy ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga Yun. na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Anong klaseng dalaga yan? Virgin, hindi. Bird. Virgin, daga. Ha? Sampung dalaga eh. Eh, paano kayo may mga asawa ngayon? Hindi na kayo pwede. Isang tabi ka na lang. O, paano tayo ngayon magtagumpay sa labanang ito? Kaya nga eh. Yan na, sige, linawin natin. Itong 10 virgin na ito, 10 virgin, Isang mangmang, 5 mangmang. Isang Oo. mangmang. Kalino yan. yung 5 Matali. wise, Yung 5. yung 5 foolish. Ano ba yung spelling ng foolish? Double O. Ano niya, sis? L-I-S-H. Ole. Yung 5 wise, yung 5 foolish. Taas ng kamay kung sino ang panig sa wise. Ay, wise. Si Brother John ayaw niya. Gusto niya police. Hindi, busy. Nagkano siya ng study. Wise. Sa police, sinong gusto sa police? Wala. Gusto ko. Eh, talagang gusto natin maging virgin. Amen? Police. Okay. Ngayon, itong pinakita ni Brother John last time, ang ganda po ng design, which is ito po yung mapa na pinapakita. Magkalapit lang yung Israel. Tingnan mo yung, sa tingnan mo parang 2 tangkal nga lang eh. Di ba? Pero ang history pinakita na nga kanina kung paano naglaban-laban yan. Pero pag kinongklod mo, lahat Parang baboy sa taas. after Noah's time, Parang baboy sa taas. saan? May mat. Parang baboy Oh, ay. kasi mapa siya eh, ginanon niya. Okay. Yun. Actually, ito yung mga Arabia. nasa loob ng mga pinaliwanag ng ating kapatid. Talagang mapapansin mo, walang Pilipinas, di ba? Walang Pilipinas. Kasi po, local tayo eh. Pinag-uusapan international. Amen. Ay license natin, local, international. Kailangan nating malaman to. Dapat magkasama. Amen? Okay. Amen. Taas ulit. Sino ang pabor sa wise? Yes. Dito na. Virgin tayo ngayon. Okay ha? Pabor sa wise. Praise the Lord. Okay. Itong labanan, battle between the forces of good and evil. Ito ko sis. Oh. Ito yung good, Agoy. ito yung evil. Agoy. Are we ready? Okay. Teka sis. Tama-tama si Brad Noel, di pa umalis. Okay. Kaya pa ako. Tingnan natin ang labanan ha. Chapter 17 verse 14 ng Revelation. Ano na ako sis? Kukuha na lang ako sis. 14. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila idadaigin ng kordero sapagkat ang siya'y Panginoon ng Panginoon, Mahari ng Mahari
At ang mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaigting. Ang tinawag, Pili at tapat. una, tapat. Pangalawa, Pili. 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 Pangatlo, dalawa lang. Wala. Tapat at Pili. pili. Kailan yun sa panahon ng paghahari ni Jesus Christ? Okay. Ngayon, nangyari ang First and Second World War at meron na yung mga nabalitaan tayong gera na share ng ating mga kapatid kanina sa Panginoon na itong last, yung word na judgment, yung last days, kailangan ang wise men, matalino, titiyakin niya na alam niya ang tungkol sa pagtatapat at pinili siya ng Diyos sa ilang bilyon na mga tao para po, kung nagtagumpay si Christ, magtagumpay ka rin. Amen. Amen. Mm. Amen. Amen. Okay. Ayaw ng pulis. Ayaw natin ng pulis. Ayaw. Ayaw. Okay. Tutulog-tulog yan eh. Police, pwede. Paano tayo magtapat sa Diyos? Yan. Yes. Tapat. Wala. Nasalikdan man. Gawin. Nagsweldo ka ng 7,000. Aray. Halimbawa si Brad Lupi, nagsweldo siya ng 15,000 sa isang buwan. Magkano ang 10%? 150. 1, 50. 1.5. 1,500. Ngayon kung ang ibigay mo lang 1,000, Ayan. Kulang. Hindi siya tapat. hindi tapat. That is foolish. Basta para siya. Pag may isang daan na. Anong reason natin? Pastor, kapos kasi. Pastor, totoo naman talaga kasi lahat tayo dumaan ng gano'n eh. Lahat naman eh. Pastor, nabili ko doon kasi kailangan eh. Pastor, nabili ko doon kailangan eh. Alam mo nung nagbisyo tayo, pag sinabi ng babae, kuha mo ako ng alak. Magkano ang presyo niyan? 700. Ah, maliwala yung yapang doon sa bilaw. Pagdating sa Panginoon, Wala. asa ka na ako magbigay niya kasi Naubos na. tapat eh. Kailangan ng wise man tapat. Wala. Amen? Masakit pero totoo. Ngayon, pipiliin siya ng Diyos sapagkat siya tapat. Amen. Amen. Sapagkat meron siyang ipamahala, binanggit kanina, Kamahalaan ng basa, 23 ng Mateo, chapter 25. 25. Meron siyang ibibigay eh. 23, 25. O kasi nga dumating ang crisis, 25, 23. binanggit ni Brother June, di ba? 25. Yung crisis, nangyari na. Nangyayari na. Sabi nga ng scripture, kanina, pasimula pa lang. Ngayon, kung meron kang apo, ganyang kaliit, bibilang, naku, si James Mark pa naman. So sa time niya yan, grabing gutom niya. Amen. Oo. Okay, tingnan nyo ha. Kaya po ang Christ government talagang nag-iisip sa tulong ng Diyos kung paano po ang pamamahala sa pagsunod sa Panginoon. Okay, tuloy mo muna, Pastor, doon sa talatang yun. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Amen. Tuloy. Kung tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Eh ngayon kung hindi tayo tapat sa malit na bagay, Walang bagay. paano ka mag-expect na maraming bagay? Walang bagay. Sabi ni Nanay Sani, bago ako matulog, alam ni Brother William, sana makakita man lang. Eh kung hindi ka tapat, Wala. paano ipapakita sa'yo yun? Wala. Amen. Amen. Mukhang may tinatamaan. Sabi ni Sister Flor, Brad, bilisan mo na yan. Eh paano kung hindi tayo tapat? May tama. Hindi talaga ibibigay. Pag hindi ka tapat, hindi pagkakaloob. Ang May tama. pamahalain sa kunting bagay, pamamalain sa malaki. Maraming bagay. Amen. Amen. Ngayon, salamat sa Diyos na tinuro ito sa atin ngayon ng Panginoon. Dahil sa paghahari, pipiliin ng Diyos yung mga Tapat. Tapat. tapat.
Ngayon, anong nangyayari sa 10 virgin? Ito na. 10 sila. Meron silang ilawan ayon sa scripture. Di, naghihintay sila sa Panginoon. Kasi ang topic noon, the coming of the Lord. Di, hintay sila. Agoy, yung 5 kababae, ang kanilang ilawan, nag-andap-andap na. Walang gas. Parang kandila na, nahutdan o langis. Walang langis eh. Ingon yung 5 mga babae, ang lakaw to sa gawas, kay mga tindahan, palit na dito. Ay, Agoy, kayo ay napalit. hindi na makaintindi sa Father Lupe. Paano sila makabili? Wala. Diyos lang ang may tinda noon. Hala. Pero yung 5, meron silang reserba. Oo. Ay, sus, ganun-ganon ang sila. Bahala kayo dyan. May baho. Meron kaming langis na reserba. Bahala kayo sa buhay nyo. Ano? Sige. Muna kayo. Doon, pag sumimba, may 3 kilo, 4 na kilo. Dito wala. Ay dito, kahit walang bigay, sige lang. Simple tayo. Ang dami nating langis eh. Punong-puno tayo ng langis. Hallelujah. Oh. Ang akala ng dati naming katimbang, ako yung pinakalangis dyan, magaling ako. Iniwan kami ni Pastor. Sinong nakakala, dinagdagan tayo ng isang kamanggagawa. Dumaming langis. Maubusan ba tayo ng langis? Yan na sinasabi. Amen. Amen. Ngayon, nang dumating ang Panginoon, ito, Gising. Okay. di binuksan nila yung pinto. Nandiyan na. Pagpasok ng Panginoon, sara agad. Maya-maya, dumating yung 5 babae na naghanap ng langis. Wala na, hindi na binuksan. Hindi na nakapasok. Kaya pag lumabas si nanay dito, kayo, Hindi na kayo. ewan ko lang. Alam mo, kahit bukas yung pinto, sarado yan sa Panginoon. Hallelujah. Amen? Yun. Ngayon, nung pumasok na sila, kita nila sarado yung pinto. Hindi na sila nakapasok. Kahit anong sigaw nila. Hindi na pwede sa Anong sabi sa Mateo chapter 7 verse 21? 7, hindi lahat na nagsasabi. Marami ang nagsabing, Panginoon, Panginoon, Ay makakapasok si Karen. ay papasok sa karyan ng langit. Kundi ang papasok lang, yung gumaganap sa kanyang kalooban. Amen. Amen? Amen. Ngayon, ang tapat lang ang makapasok niyan. Pag hindi tapat, Never. amen? Kapag tapat ka sa maliit na bagay, pamalain ka sa malaking bagay. Ito na ha, si Esther Flor, nagsildo ang kanyang husband. Hala. Sabi ng husband niya, oh, Flor, ingatan mo tong 10,000 ha, sweldo ko yan. Ipamalingki mo yan sa loob ng 1 buwan, budget mo yan. Ito pinag-uusapan lang natin ha. Hindi tayo namumuwersa. Kasi po pinag-uusapan tapat, si Brother John, hindi po ng Diyos para i-open yun eh. Okay? Di, anong gagawin ni Sister Flor? Kasi po, ang husband niya, wala pa sa Panginoon. Okay? So, ikaw mo yung nakakaalam sa Panginoon dahil you are a wise man, ang gagawin mo, bawasan mo ng 10%. Magkano 10% yan? 1,000. 1,000. So, ang iyong pamahalaan na lang is 9. 9,000. Yan na. Unang papasok sa isip mo, malaking nawala. Pero tandaan natin sa edad natin ito, sa pagtakbo ng panahon, kahit kumita ka ng 5,000, 10,000, wala pa rin pagdating 2026 na ganun pa rin ang problema, pila pa rin eh. Pero hindi katulad nito, sa pagtatapat na ito, sa pamamahala sa maliit na bagay, pag ginawa mo yun, pamalain ka rin sa malaki. Ibig sabihin, magdodoble ang blessings mo bawat taon na dumarating. O, tingnan mo sa akin, example ko lang. Ang trabaho ko araw-araw. Dati, tapos naging alternate. Sa loob ng 1 linggo, 2, may 3. Ay ngayon, isang beses na lang sa 1 linggo. Ay ganoon din naman. Yung kinita ko sa loob ng 1 buwan, last time na araw-araw, tapos
alternate, tapos 3 days isang linggo, tapos isa na lang talaga sa isang linggo, ganun din. Nakabayad din sa kuryente, nakabayad din sa tubig, nakabayad sa gas, yun yung sabi ng gas kanina. Nakabayad sa dapat bayaran. Sa internet. Sabi ko, pag wise man ka pala talaga, maliit na bagay na gawa mo, pamalain ka sa malaking bagay. Di, siyempre, ang assessment ng wife, ito. Tumampok sa Ginoo, pagpalain, mga ano, kasi ang asawa, kung na lang kinikita. Yung Sister Marisa, ganun yata ang prayer din. Sister Marlene, ito yung grasya na kinita. Automatic yan. Kasi pag sa akin ang pera, tiyak mabunot ko, maubos ko. Utay-utay. Ano utay-utay? Kasi minsan, gamitin ko muna to. Palitan ko na lang bukas kasi may pera naman ako. Hindi. Mali. Kasi ang foolish mentality, ang kanyang isip, hindi sa Diyos. Okay? Katulad na sinabi ni Brother Tubal, ang ganda ng share niya kanina, may sakit siya, pero habang naglalakad siya dyan, gumaganda ang katawan niya. O yan ang sabi niya kanina eh. Naandalangin naman natin na kahit ano yung sakit na meron sa katawan, sino man sa atin, maging tapat sa Panginoon, instant yan. Kusa lang mawawala sa katawan yan. Why? 1 Corinthians 3:17. Correct. Praise the Savior. Mm. Ayan. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, Mm. siya'y igigiba ng Diyos. Mm. Kapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Yan. Kayo. Oh. Sino yung tinutukoy na kayo yung templo? Iyong mga wise, iyong mga tapat. Amen. Bago sirain ang katawan natin, kita mo sabi nga ni nanay, yung anak kong yan, basagulero yan sa turdo. Magulo yan, mga barkada niyan, mga kung ano-ano mga ginagawang mga barkada niyan. Ay kung si Brother Jason, kung hindi tinawag ng Diyos para maglingkod sa Panginoon, patay ka na sa turdo, daming mga loko-loko doon. Ibig sabihin may plano ang Diyos kay Brother. Amen? Amen. Kung si Nanay Rose may magandang plano sa kanyang anak, mas galing ang plano ng Diyos para sa kay Brother Jason. Amen. Di ba po? Amen. Ngayon, ang templo ng Diyos, bago sirain, sisirain mo na yung maninira. Halimbawa, ito yung misahe. Nakadirekta kay Sister Flor. Ay templo siya ng Diyos. Lilihis yan. Pupunta ka na sa atin. Ay templo. Ay tapat. Pupunta kay nanay. Tapat. Lilihis kayo. Tapat. Pupunta kay brother, pupunta dito. Lalabas yan dito. Ngayon, pupunta sa kabila yun. Praise God, hallelujah. May laman Doon yun. sa sabog yung... Doon sa sabog yung design. Amen? Hallelujah. Pag sumabog ang bisa, may nga ng isang Korean na leader eh. Isang putok lang yan, drug. Wala tayong binanggit na pangalan ha. Doon naman ang turo. Amen? Oh. Halimbawa, nagtuturo ako dito tungkol sa tapat. Magtapat kayo, magtapat kayo. Ako pala hindi. Wala. Ikaw yung puputukan. O, di ba? Magbabackfire sa akin eh. Ikaw ang puputukan. Totoo yun. Exactly. Amen. Hallelujah. Ngayon, ipinakita po ng scripture. Pagdating doon sa kamatayan, ang sabi ni Apostol Pablo, tingnan, pakibasa ng pastor, chapter 6 verse 14 ng 1 Corinthians. Sige, dito tayo maghihimay-himay. Ang sabi ng 14 po ay ganito. At muling binuhay ng Diyos ang Panginoon.
at muling bubuhayin naman tayo Mm. sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Yan. Amen. Mm. Praise God. Talagang puwersa ang gagamitin ng Diyos para buhayin ng isang tao. Kaya na, ang tanong, bakit siya buhay ng Diyos? Dahil Tapat. wise siya. Okay? Mm. Ngayon, Wise na niya. sa paliwanag naman ni Apostol Pablo, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22, 15:22. mm, Sapagkat kung paano kay Adan ang lahat na inangamatay, mm, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhay. yun. Lahat ay Bubuhay. iyong 10 dalaga, wise. Pero yung 5, foolish. Bakit? Kunti lang langis nila. Hindi sila ganda eh. Okay? Ang paliwanag kaya ng scripture, binahagi ng ating kapatid, yung matakot niyan sa Armageddon na ito, sa gera na ito, yung mga Antichrist. Yan ang matakot niyan. Kasi po, silang tatamaan nun nung galit na yon. Oh. Ngayon, ang tatamaan nun, pag sinabing Antichrist, mga foolish yun. Ngayon, kung ang mga churches hindi tapat ngayon, tatamaan ng missile talaga. Na hindi akalain ng mga karamihang mga Christians na sabi nila, kami na sa Panginoon, kami ay mga born-again Christian, pero pagdating sa pagtatapat, hindi magawa. Actually, ang tawag niyan, Antichrist. Yung foolish person, Antichrist. Yung Christian din, pero Antichrist sila. Hmm? Masilan, ano? Yung lahat bubuhayin. Kasalang-salaan. Bakit? Good and bad, good and evil, bubuhayin yun. Okay? Tapos, haharap sila sa hukuman. Hukuman na ni Jesus Christ yun. Sapagkat lahat ng tao haharap sa hukuman. Okay? Tanong, anong sistema itong hukuman? Doon ba sa langit o dito sa lupa? Sa langit. Ha? Nasa piloto eh. Satellite eh. Ha? Magari ka sa pasulat ng sa langit. White throne judgment. Yes. A white throne judgment. Haharap sa hukuman niyong gumawa ng masama, gumawa ng mabuti. Ibig sabihin, pag alam mo ngayon na hindi ka tapat, sikapin mo na, simulan mo na ngayon kasi po, anytime pwede ka naharap sa Diyos. Magtapat ka na. Utay-utay na. Umpisahan mo na. Nakasilakihan mo, naukutay-utay. Umpisahan mo na. Hmm? Para matapos agad. Bago sirain ang templo, sisirain mo na yung maninira. Eh si nanay, kung nagtambling-tambling yan ni Adto sa panahon ng bata pa, Nanay Rose. Kung gipatay na na ni Adto sa mga Antikristo, di na ito makita sa nanay. Pero dahil sa may plano ang Diyos para ipakita sa buong daigdig, ito yung mga tao na may takot sa Diyos. Tuturuan sila ng panggobyerno ng Panginoon para maging wise. Amen. Amen. Yung training ni nanay na natutunan ng bata pa, gagamitin niya ngayon sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya sabi ko, ang mga kasama kong mga manggagawa, mga fighter, ito, paralitiko, na akala mo 100 years ng edad, pero ngayon 17. Parang 17 years old. Sana all. Sabi ko, teka muna, matatanda na kami. Makita ko si Brother Jason, sabi ko medyo bato-bata to, kaya to. Sabi ko, Brother Noel, tingin mo, okay to si Brother Jude maging bati-bati? Sabi niya, okay yan, Pastor. Okay yan. Brother Jason. Sabi ko, Lord, ano ang gagawin namin sa isa't isa? Ang hirap ituro, Lord, paano pagtapat? Kasi po, sa hirap ng buhay sa bukid, halimbawa, binta ka ng saging, 5 kilo. Magkano yun?
Sabihin na lang natin, 20 ang isang kilo. abay, ano lang, Mura. 120. 5 kilo. Oo. Pwede sa tanda. Ngayon, bawasan mo pa ng 10%, Naprobate ka na lang. tapos bibili ka ng sardinas 3 piraso, kulang. Asa ka na lang, pag yumaman ako at maraming pera. Hindi po ganun. Kasi ang instruction ng Diyos, seek ye first thy kingdom. Unahin talaga siya. Kaya ako, dahil ako magastos minsan, pag intriga ko sa aking wife, alam na niyang gagawin dyan. Di, ang hirap ng buhay. Dapat pala di kami Di, aminado tayo niyan. magastos. Di ako taxi driver, di ba? Biyahe ako, ang hirap ng pasada. Kasi po, online na ngayon ang sistema. Ang taxi, pupunta na sa pintuan ng bahay, iti-text na lang. Ay kami, mula noong sikat ang RME Transport na may radio, parang nasindikato ng mga empleyado, ngayon, nagka-problema. Parang naging neutral ng aming pasada. Biro mo, bago ka makakuha ng pasahero, bibilang ka ng ilang minuto, minsan oras. Pero sabi ko sa Panginoon, meron kang promise, Panginoon. Magugulat na lang ako pagdating ng ilang oras, pag-aray ko po sa trabaho. Napapansin ko, sabi, ganun din ang kinikita. Ibig sabihin, ang gutom at kahirapan, sakit, kawalan, para lang sa mga foolish, hindi sa mga wise. Tatakutin ka lang sa isip mo O, kita mo na yun. para magkakaroon ka ng pag-alinlangan na tulad nga ng binanggit ng ating brother na June, na ang matakot lang yan yung mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Brother. Meron akong idadagdag na Yes. na nangyayari na pinapalabas nilang tapat sila. Meron akong dati truck ng tubig, may tangke. Nagtitinda po ako ng tubig. Ngayon may dalawa akong pahinante. Tumatapat kami sa mga bahay-bahay para mag-deliver ng tubig. Halimbawa, itong bahay nito, yung benta namin dapat umabot siya ng 600 na benta, no? Ngayon, itong pahinante ko, bababa, may tangking kakargahan. 5 drum yung capacity ng tangke. Kakarga yun. Tapos aapaw ngayon. Ngayon, babayad sa akin ngayon, sasabihin, ito, pagbabayad ng 5 drum, di ba? 5 drum yung ano eh. Yung pala, hindi nila kinargaan ng 5 drum yun. Hindi tapat. 4 lang. Yung nozzle nung hose, ginanon lang doon sa labas ng tangke para kunwari magmukhang umapaw. Ngayon, pagpunta namin sa susunod na bayan, sa bahay, may bibili ngayon ng tubig. 3 drum. Ang ibibigay sa aking bayad, sasabihin nila, 2 drum lang ang binili. Kinupit nila ngayon yung 1 drum. Na galing dito dapat maibigay, hindi nila binigay. Di ba? Lumalabas, hindi sila, Hindi tapat. hindi ako masishort ngayon. Kala ko, tapat yung pahinante ko. Yung pala, ganun ang ginagawa. Yan. Puro ganyan ngayon. Isang klase ng panloloko yun. Walang tapat. Hindi sila tapat. Magic. Pero pag tinanong mo ang karamihan, kayo ba'y Christian? Opo. Yes. May Yes. mga ano eh, Hala, hala. kamay Kamay ko. Kamay ko. Mahirap dala sa church. Ngayon, Ang daming daya. pag sinalobong mo yung yung katulad ng binanggit ni Brad Tubal, pag tinanong mo, ikaw ba'y Christian? Opo. Nagsisimba ka? Hindi. Hindi Christian yun, anti-Christ yun. Kasi ang tunay na Kristiyano, Hindi manluloko. naglilingkod sa Panginoon. Tsaka hindi naluloko. Hindi nakakati ng kapwa. Sapagkat yung mga naglilingkod sa Panginoon, alam nila kung paano maging tapat sa Diyos. Alam nila yan. May takot. Ito pa pastor, naranasan ko. Hindi ka talaga perfect na perfect eh. Habang kang nagsiserve, unti-unti maayos ka, mapitis ka eh. Amen. Kababasa ko ng Bible, hindi ko pa rin ka na kahit may nagkakabang kalokohan, Amen. Oo. yung Panginoon, so, nagbibigay pa rin siya ng Yes. blessing sa'yo. How much more yung wala talagang Yeah. masama.
Yun yun. Ganun kabait ang Panginoon. Kasi po, Hanggang sa kung- ikaw na lang ang susurrender talaga. Oh, doon sa scripture, chapter 25, verse 23, kung tapat ka sa maliit na bagay, tapat ka rin sa malaki. Oh. Yung, kung gusto mo lang mabuhay ng, halimbawa, mabuhay ka lang, almusal, pananghalian, hapunan, wala ka nang pakialam doon sa pagtatapat. Eh, siguro, meron naman kayo kamuting kahoy, may ano naman kayo baging, mabuhay talaga kayo. Pero huwag ka nang mag-expect ng pamamahala. Kasi po, hindi ka naging tapat eh. Halimbawa po, sa ating pagsasama sa Panginoon. Ano ang in-expect natin? Yung kalooban ng Diyos, hindi atin. Oh. Ang sabi, kung tapat ka sa maliit na bagay, pamanain ka sa malaki. Amen. Yan na. Oh. Sabi ni Brother John, meron silang delivery tubig. Nasaan na ngayon? Nagtuloy ba? Binayad ako nito. May nawasan na kasi. May nilawan. Ngayon, yung airpat at airmat ko, maliit pa ako. Hindi pa ako pinanganak eh. 5 lungsod ang kanilang sinusuplayan. Mga damit, kasi mahilig sa negosyo ang aking mother. Ang aking tatay, teacher. Meron silang lancha, meron silang pambot kung tawagin sa Bisaya. Tapos, negosyo nila, kagat sa 5 baryo, lungsod. Abay, nalaman ko, pinagpapala lang daw dahil yung aming panganay may bulsa sa puwet. Nung namatay, patay na rin yung grasya. Ngayon sabi ko, tingnan mo na, ang paglilingkod sa Diyos hindi naman ganyan eh. Pag ginawa mo ang tama, naging tapat ka sa Panginoon, walang sumpa. Kasi binanggit na ng Scripture, walang sumpa ang na kay Kristo. Amen. Ano ba yung sumpang tinutukoy? Sumpa sa sakit, sumpa sa karamdaman, sumpa sa kahirapan, sumpa sa anumang klaseng sumpa. If you're in Christ, tanggalin yun. Eh, Christian ang ating mga magulang. Bakit nagkaganon? Kasi po, merong confiscation ang Diyos. Pag hindi ka naging tapat sa pamahalang yan at may calling ka sa Panginoon, kukunin yan. Back to normal ka. And then, pag nag-start kang maging tapat, ibabalik sa'yo ng Panginoon, siksik, liglig, at umaapaw yan. And therefore, nag-training tayo dito para po kung paano ang pagtatapat sa Panginoon. Balikan natin. Ayan na. Ngayon, ang mic natin kailangan sa pabilitin ng bago. Hindi tapat. Praise God. Okay. Ngayon, pagdating sa church, 10% pinag-uusapan po natin ha. 10%. Sapagkat utos po ng Diyos yan. Ito po ang malaking problema sa buong daigdig. Sapagkat kung may gera internasyonal, ang purpose, ang dahilan, kung bakit nagkaganon, dahil nagnakaw ang lahat ng tao sa ibabaw ng daigdig. Scripture, Malakias chapter 3-7. Basa. Yes. Mm. 3-7. Malakas. Malakay. Malakay. 37. Chapter 3. 3 verse 6-7. 6-7. 3-7. Malakas. 3-6-7. 6-7. Ganito po ang ating mababasa. 3. 3-7. Ba? Ang lulo ko ah. Malakas na. Bakit dito pa? Pati yung may cellphone na yan. Siguro sa pagtungsil. Praise God. Niloko ako rin din. Niloko. Assist tayo. Pastor, Malakas na. Mula nang makaroon ng iyong mga magulang na kayo'y nagpakaligaw sa ating mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit, iyong sinasabi, saan mo kami manunumbalik? Nanakawan ba ka ng tao, Diyos? Yeah. Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit iyong sinabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Handog. Yeah. Yun. Malakas na. Doon tayo nagka-problema.
buong mundo Nagnanakaw. nagnakaw sa Diyos. In other words, Ano yan? kung ang Amerika ang pinakamayaman sa buong daigdig, kapag hindi ginampanan yan, pagnanakaw sa Diyos yan. Sabi yan pala. Anong sabi? Manumbalik kayo sa akin Ako'y manunumbalik sa at ang Diyos manumbalik sa atin. Sapagkat tayo ay gagawing templo ng Diyos Amen. at gagawing tahanan ng Espiritu Santo. Kailan yon? Sa panahon ng kanyang kingship time. Sa panahon ng kanyang kingship time, binasa ng scripture kanina, pamalain ka kayo sa malaking bagay. Amen. Kaya humanda to si Brother Noel kasi ang gift nito, iba ang gift kaysa atin. Amen. Ito ang dapat i-prepare ni Brother sapagkat si Brother may malaking tungkulin obligasyon sa Panginoon. Okay? Yan na. Ngayon, itong 10% na siyang pagnanakaw na ginawa ng buong daigdig, if you are in Christ, makabalik ka sa Diyos. Hallelujah. Balik ka sa Diyos. Okay? Itong 10% nasa church. Ang church kasi po, usually, yan ang box. Yan ang box yan. Hindi ako magaling mag-drawing eh. May tithes dyan, may offering. So, ngayon, minsan ang tithes, hinuhulog sa offering kasi may division sa loob yan eh. Minsan yung tithes, ay yung offering, hinuhulog sa tithes. Mali. Amen. Ngayon, kung meron kang 100 at ang 10% na magkano? 10. Yung 10, ihulog mo sa tithes. Huwag sa offering. Yan ang proper way. Okay? Ngayon, kung binilang ng church ang kita is 1,000. Okay? Magkano ang 10% niya? Is 1? 100. Exactly. So ngayon, yan po ang bibilangin ng treasurer. Ang lumabas ng 10% is 100. Ibig sabihin, ang 1,000 hindi para kay pastor, hindi para kay bisya. 100 lang ang sa kanya. Tanong, mabubuhay ka ba niyan? Hindi. Tawag niyan, makapag-aral ka ba ng anak mo? Makapagbayad ka ba sa kuryente? Walang 100 ang bili. Hindi ka makapagbayad, pero God will provide. Because naging faithful ka sa Panginoon. Amen. Amen. Pamalain ka sa malaki, Pamamalain. sa maliit, kapag tapat ka, Pamamalain. Sa malaki. manda na kayo Brother John, Brother Noel. Hindi niya na mabubuhat ang ibibigay ng Diyos. 20%. Magagalit ang Diyos sobra. Amen. Okay. May mga gusto na Nakaintindihan tayo? Amen. Praise the Lord. Kasi po, ito ang pattern niya sa scripture. Okay. Hebrew chapter 7 po yan. I-summarize ko lang kasi naipaliwanag mo ng mga kapatid eh. Itong Abraham galing sa labanan. Mga hari, kinuha nila lahat ng kung ano yung mapakinabangan doon na kub nila yun. So, siguro may mga kasama si Abraham na mga soldier. Di, dala-dala na nila. Dami. Nakasalubong niya ngayon si ano? Si, yun. Dapat lang bishop yan. Diyan nyo lang likutin. Yan. Anong gagawin natin ito, Brother Jesus? Ayun. Bakit naglulukot? hindi ka pa. Yan ang sinasabi ko. Praise the Lord. Okay, thank you. Nakasalubong ni Abraham si Melchizedek. Ibinigay ngayon ni Abraham yung ikasampung bahagi. Bakit po? Si Melchizedek nag-represent kay Christ. At ang head ng church nag-represent din kay Christ as a physical body mula sa spiritual sapagkat yung templo ng Diyos, pag pinanahanan ng Espiritu ni Kristo, yung tinanggap ni Melchizedek, bigay kay Kristo. At yung leader ng church, naging tapat sa Panginoon, yung 10 bahagi lang ang kanya. Ang 90 sa church. Anong gagamitin sa church? Sa mission,
sa mga charity, sa mga pagtulong. At yan ang ginawa ng Christ government. Amen. Ang 10 piso, ang 20 pesos sa loob ng isang buwan, pwedeng mabuhay ang lingkod ng Panginoon. Dahil tapat siya sa Panginoon. Kung meron kang billion, meron kang trillion, pag nanakaw naman sa Diyos, hindi mo mai enjoy. Hindi katulad sa ating mga mahihirap, kumakain tayo ng tuyo, simpleng gulay, may itlog, mamaya may kamatis dyan, may tuyo. Enjoy tayo, ang saya natin. Amen? Eh, lalo na si Brother Lote. Mga paborito natin yan. Okay? Okay. Ibig sabihin, ang 10% po lang talaga para sa pastor, para sa leader. Yung 90, huwag niyang pakialaman. Pera ng church yan. Amen? Kaya po, yung ibang mga leader, ayaw ng ganyang teaching, gusto nila offering lang. Kasi pag sinabing offering, walang bilang. Lahat yan, pasok sa bulsa ng leader. Kaya maraming leader, naka-aircon ang bahay, may mga kotse, maraming pera. Pero ang mga member in town, kaluoy, naglakaw sa bukid, white chinilas. Ang mga bata, mga apo, way purol. Way ilis-ilis, halimbawa na nag-ihi, kaya way ipalit ang ginikanan. Pero ang leader ng church, perting datuwa. Hindi papayag ang Christ government niyan. Amen. Kaya lahat tayo, tinuturuan ng Panginoon to edify the body of Christ. Kasi ang gera na ito, wala tayong problema kasi ang mag-lead sa ating labanan, si Jesus Christ. Ang kasama niya, iyang mga tapat at pili. Nagtagumpay ang kordero, magtagumpay ka rin. So may problema ba sa pera? Walang problema sa pera. May problema ba sa sakit? Baka mahina. Walang problema. Malakas, malusog, matibay. Nasa tulong ng Diyos, tinuro sa atin ito. At yan ang ating ginagawa, mga kapatid. Hindi mo kailangan lumaban. Hindi mo kailangan makipagmurahan. Hindi mo kailangan mangagaw. Kusang ibibigay sa ng Diyos. Kahit pilitin mga anti-Christ, kunin sa hindi, para talaga sa iyan. Hindi pakialaman ng sino man. Amen. May dumating dito magaling. Tangkad, guwapo. May gustong kunin, kunin mo na sa isip-isip ko. Kung gusto mo, yan na. Yun na yan. Ayun pala para talaga sa atin to. O, tinaboy sila ng Diyos. Kaya tinakalain, mayroon palang magandang lalaki, pinadala ng Diyos sa atin dito. Amen? Amen. So, in short, mga kapatid kay Kristo, kung mapansin niyo po itong design ng mapa na ginawa ng ating kapatid, alam mo, talagang pinaghirapan talaga niya ito. Mapapansin mo, ang bansang ito, nasa dulo, kumbaga nasa gilid. Giliran mo. Oo. Pansin mo lang ha, kasi po sa mapa, makikita mo, parang ano mo lang, tingnan mo, para simple lang siya. Ito yung Iran. Kasi po, may mga bansa pa yan dyan eh. Pero dito sa corner na ito, ipinakita at design, ito nasa gilid. Ito nasa bahagi ng gitna. Mapansin mo yun eh. Ngayon, kung sino ngayon ang mga anti-Christ, mga terrorists, laban dyan, sapagkat ito naniwala sa Biblia, ay talagang iingatan ng Diyos yan. Amen. Ikukublit ng Diyos yan. Kaya yung Amerika, tumulong sa kanya, kasi nakita niya na pareha sila ng paniniwala sa Biblia. Kasi naniwala si Trump na ang Biblia ay salita ng Diyos. Amen. So tayo naman ngayon, nasa kilingan, nasa antipolo. Ang swerte ng ating barangay captain at mayor at congressman. Di ba? Kasi po tayo, nakipagdigma, hindi sa laman at dugo, kundi labanan sa espiritual. Kasi darating ang araw po, ang labanan, hindi na po by literal. Ito ha, sa Mikas chapter 4 verse 3. Okay, dito tayo magtatapos. Lutom na si Brad Lobe. Okay lang. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid.
Basa, Pastor. Chapter 4, verse 3 ng Mika. 14. Ito na po, ha? Hmm. Wala si Mika. Baka kapit bahay. Ano nangyari, Brother Jason? Wala daw si Mika. Hindi ka pa. Chapter 4 verse 3. Hindi, si Pastor kasi maraming research yun eh. Kaya nagkasapaw-sapaw na yung kanyang mga research. Okay. Verse 3. At siya'y hahatol sa gitna ng maraming bayan Yun na. at sasaway sa matibay na bansa sa malayo. Oh, sino bang matibay na bansa ngayon? Sasawayin ng Diyos. Okay? At kanilang papandahin ang kanilang mga tabak Yun na. upang maging sudsod Mm. at kanilang mga sibat upang maging karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, Mm. ni mag-aaral pa man ng pagigipagdigma. Kasi malalaman na nila ang digmaan talagang totoo. Kapag lumaban ang tao sa Diyos at hindi namuhay ang tao sa totoong paglilingkod sa Diyos, Diyos ang magiging kalaban nila. Kaya mag-aaral na silang itabi na yung sundang, itabi na yung hunting, itabi na yung mga missile, itabi na yung mga pichikurno. Naploy na nila. Kung saan na pinaka-billion na ng gastusin. O sige, tabi. Kasi po ang kalaban na nila, Cordero. Diyos na. Ang bigat na. Amen. Kaya proud tayo mga mahihirap sapagkat tinuruan tayo na maging tapat sa Panginoon at napili upang mamahala mula sa maliit na bagay hanggang sa pinakamalaki. Ipapakita sa buong daigdig. Ganito mamahala na mula sa Diyos. Amen. Kaya salamat sa Panginoon sa ating pagkakatipon sa kahagi ng ating kapatid na Kubal, Pastor Armando. Bawat isa sa Diyos ang pinakamataas na pagkakas. God bless to everyone. Diyos ang pinakamataas. Praise God, hallelujah. Ay, meron pa. Uy. Naunawaan ba po natin? Kaya yung mga babata po na pinagpatiuna, lalo na yung kapahayagan ng ating Dad, Panginoon, ano yung mga tara? magaganap at magaganap. Ingrid. Biblical po yun. Ah. Mawawala ang langit at lupa,